pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo ang taus-pusong pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapaunlak upang dumalo sa pagtitipong ito. Sa makasaysayang pagtitipong ito na alam ko pong hinintay ninyong lahat. Ito po ang meeting de avance ni Marcoleta. Mga kababayan, ang ating pong bansa ay tumatahak ngayon sa isang sanganggaan pampolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakokompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil na alala pa ninyo sa umpisa ng taong ito, halos 4 na buwan na nakararaan, isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gumawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga namiminuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yon ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problemang hinaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila, isanatinig ang adhikain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkahabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos isang buwan lang pagkatapos ng paghiling na yun, pagkatapos ng pagkilos na yun, ang House of Representatives mismo ang namuno upang i-impeach ang Vice President. Sa mga tuwid, mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yun, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumubha ang pagkakabahabahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumubha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang makain. 27%. Masyadong mataas po ang bilang na yun. Ang ibig sabihin doon, halos 38 million Filipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang bigyan diin. Ito po dapat ang unahin
ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap ngayon ng kalagayan ng ating bansa. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng 16 na trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan yan para sa isang bansa katulad ng Pilipinas. Nagahari pa rin ang corruption ngayon. Dahil nga po, sa hindi pag-iral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Paano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Paano po ngayon yung monitoring? Paano po ngayon yung oversight function na sana'y nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kababayan ang pumupunta sa bulsa ng ilan. Ganito na po ang kaawa-awang kalagayan ng ating mamamayan. Nasasakripisyo po ngayon, pati po yung serbisyong pampubliko, yung edukasyon po ay sumadsad na ang kalidad ng edukasyon. Pati ang ating public safety, pati ang public health ay naharap sa isang napakalaking problema dahil po sa corruption. Ang ginagawa po ngayon ng mga pinuno ng ating bayan, siguro po kayo ay mga witnesses na rin. Kayo pong nakakakita kung anong ginagawa nila. Nagbibigay na lamang sila ng ayuda. 5 klase po kayo ng ayuda na ibinibigay sa mga kababayan natin. 5 klase po. Ang una po yung 4Ps. Sinundan po yun ng MAIT, sinundan pa ng AX, ng TUPAD, at ng AKAP. Alam po ba ninyo kapag susumahin natin ang halaga ng 5 klase ng ayuda na ito na pinamimigay sa ating mga mamamayan, ito po ay aabot ng mahigit 194 billion pesos. Malaking halaga. Sa halagang ito, ang dapat mong mabiyayaan, dapat matulungan ay hindi bababa sa 27 milyon na Pilipinong may hirap. Yun po dapat ang maserbisyuhan. Yung bilang na yun ang dapat maabutan ng ayuda. 27 milyon na mahirap na Pilipino. Ilan po kaya sa mga kababayan natin ngayon na nakakatipon ang magsasabing kayo man ay nabigyan ng ayuda? Kayo po ba lahat ay nabigyan ng ayuda? Sa dami po ba ninyong yan ay wala man lang isang nabigyan ng ayuda? Maaaring tama po kayo sapagkat sa pagtaya ko, sa sarili kong pagtaya, wala pang 10% ng 27 million Filipinos ang nabibigyan ng ayuda. Sapagkat sa aking palagay, sa aking pag-oobserba, pinipili lamang nila ang binibigyan ng ayuda. Yung kakilala nila, yung barkada nila, yung kasama nila sa partido nila, yun ang nabibigyan. Sa mga tweet, hindi po mabisang paraan. Hindi po yung ayuda na yan ang sagot para ibangon ang mahirap na kalagayan ng ating mamamayan. Ang ayuda po sa kanyang natural na kalagayan ay pantulong lang talaga sa mga emergencies. May nasunugan, may nabaha, may nabagyuhan. Kailangan mong tulungan, pero hindi po sa paraan na ito yung ginagamit nila para sa ganon ay masilaw nila kayo na akala mo nagseservisyo sila sa inyo. Ang binibigay po nila ay magpapasaya lamang sa inyo sa loob ng isang araw.
Kung halimbawa tumatakbong senador, magbibigay sila ng ayuda, magiging masaya lang kayo sa loob ng isang taon. Paano yung napakaraming araw sa loob ng isang taon na iuupo nila bilang senador? Anong magiging kalagayan? Magkano na po ba ngayon ang isang kilo ng bigas? Hindi ba 20 pesos lang? Meron kasing nangako na ibababa niya sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Budol! Nangyari po ba yun? Nangyari po? Hindi po nangyari. Magkano po ba ang presyo ng kuryente? Mura o mahal? Ang presyo ng gamot, mura o mahal? Ang pagpapa-hospital, mura o mahal? Alam po ninyo, yun po yung pinoproblema ko nung ako po'y kapapasok lang sa House of Representatives. Iniisip ko na po, binasa ko na po yung batas sa kuryente. Ang nakalagay po doon na pangunahing layunin, ibigay mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Yun po yung nakasulat sa batas. Bakit po pagkatapos ng 24 na taon, yung kabaliktaran po ang nangyari? Ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit ganun po ang nangyari? Dahil wala pong nagpapantay sa pagpapatupad ng mga batas. Mga batas na sana'y nakapagbigay ng benepisyo sa inyo ngayon. Ganito na lang po ang gawin natin. Alam ko po na ako ay mananunod bilang isang senador. Kapag nandun na po tayo, kakausapin ko ang aking mga kasama at sa palagay ko naman ay papayag sila na. Kung hindi sila papayag, itatanungin ko sila. Kung hindi kayo papayag, o kayo mag-isip ng mas mabuti sa aking panukala. Kung wala kayong maisip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong makipagdebate at wala naman kayong ilalaban. Ganito po ang gagawin natin. Dahil hindi naman lahat ay nabibigyan ng ayuda, ang karamihan nun ay kinukurap lamang nila. Ang gagawin po natin, lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 na kuryente pababa, ililibre na po natin yun. Pwede natin gawin yun sapagkat ang mabibiyayaan ko ay 27 million Filipinos. Ibig sabihin, walang lamangan, pare-parehong mabibigyan. Walang korupsyon sapagkat dire-diretso yung pakikinabangan. Wala rin kung magpapapogi. Walang magpapasikat na akala mo sa kanilang bulsa galing yung pinamimigay. Hindi po. Kung sakasakali po merong maglakas ng loob, magbigay sa inyo, kunin po ninyo, ngunit huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Sapagkat pera po ninyo yun. Pera po ninyo yun. Tingnan po ninyo ang nangyari sa ating bansa. In-impeach nila yung Vice President.
at naghihintay lamang po na matapos ang halalan kapag nakakuha sila ng bilang, sapagkat 16 lang ang kakailanganin nilang bilang ng mga senador para tanggalin ang Vice President. Gusto niyo bang matanggal ang Vice President? Ako rin po, ayaw ko matanggal ang Vice President. Bisita po natin ngayong gabi si Miss Hanelet Abansanya. Bisita rin po natin ngayong gabi si Miss Veronica Kitty Duterte. Salamat po sa kanilang pagbisita sa ating meeting de avance. Hindi po tama ang gagawin nilang pagtanggal sa Vice President. Sapagkat ang ginawa po nila na proseso ay mali. Kailangan po malaman ninyo ito. Para tanggalin ang Vice President, kailangan po makakita kayo ng ebidensya na magagamit natin na isinasaad na saligan, isang saligan. Ang ginawa po nila ay sinuri po nila yung tinatawag na confidential funds ng opisina ng Vice President. Sinabi ko na po sa kanila, hindi ganito ang paraan. Unang-una, ang House of Representatives po ay hindi Commission on Audit. Hindi po kami auditor. Wala po kaming mandato, wala po kaming otoridad na kami ang magsuri ng pagkakagasta ng budget ng isang ahensya ng gobyerno. Isa lamang po na opisina ang itinalaga ng saligang batas na magsuri, mag-audit ng pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission on Audit. Mali po ang ginawa ng House of Representatives. Hindi po kami auditor. Pangalawa, bakit po sa dinami-dami ng mga opisina ng pamahalaan na mayroong confidential funds, mahigit pong 400 opisina ang binigyan ng confidential funds. At sila din ay sinusuri ng Commission on Audit. Bakit isa lamang po na opisina ang kanilang tinarget? Ito po ang opisina ng Vice President. Dahil po sa pamumulitika. Dahil po sa pamumulitika. Tingnan po ninyo yung proseso namin sa House of Representatives. Ang impeachment po ay dinadala sa Committee on Justice. Doon po sinusuri, doon po pinagdidibatihan ang ebidensyang ihaharap kung ang subject po ng complaint ay may impeach o hindi. Ang ginawa po nila ay isang Committee on Good Government, na ang tungkulin ay inquiry in aid of legislation. Hindi po pwedeng pagsamahin yung dalawang yun. Doon pa lamang nakikita na po ninyo ang napakalaking pagkakamali. Ang proseso ay hindi na po nagsusunod. Pagkatapos noon, nakita ninyo, bigla nilang hinuli ang dating Pangulo ng Pilipinas. Dinukot nila at ngayon ay inilipad. Nandun ang siya sa kabilang panig ng daigdig. Ano po ba ang kasalanan ng dating Pangulo? Wala po. Nakita niya lamang ang panganib ng droga. Nakita niya na ang droga, kapag ito ay hindi nasupil sa tamang panahon, tiyak na sisirain ang maraming pamilya Pilipino. Kapag hindi nasupil ang problema ng droga, tiyak wawasakin ang lipunan ng ating bansa.
Gumawa siya ng paraan para labanan ang panganib nito. At ito po ay hindi naman kinuwestiyon nung siya'y presidente pa ng ating bansa. Walang nagdemanda sa kanya. Walang umusip sa kanya. Bakit pagkatapos po nito ay uusigin siya ng isang hukuman na hindi kinikilala ng ating bansa? Bakit po hahatulan ninyo, sabi ko sa kanila, bakit uhusgahan ninyo ang programa ni Pangulong Duterte sa dami ng bilang ng namatay? Maaaring maraming namamatay sapagkat ang kalaban po niya ay mga kriminal. Ang kalaban niya ay mga nakahandang wawasak sa isang bansa. Ang mga kalaban ay mga gumagamit at gumagawa. Lalaban at lalaban po yan. Merong mamamatay. Doon mo ba uhusgahan ang isang programa na ang kanyang layunin ay may isalba, ma-protection na ng mamamayan? Hindi ba dapat ito ay husgahan sa dami ng mamamayan na nakinabang, sa dami ng pamilya na nagkaroon ng katahimikan ng kanilang loob sapagkat nakikita nila ang kanilang mga anak pwedeng maglakad sa mga daan, sa mga eskinita ng walang inaalala sapagkat wala na yung mga kriminal na talaga namang naghahanap lamang ng kanilang masisila. Ngayon po ang Pangulo ay nandun na sa kabilang panig ng daigdig. Kahit na wala ng jurisdiction ng ating bansa, siya ay hatulan. Tama po ba yun? Payag ba kayo na siya'y usigin at siya'y hatulan ng isang hukuman na hindi kinikilala ng ating bansa? Tita Cristina, good evening. Ang lamig pala dito. Pero magtanong po kayo. Magtanong po kayo sa mga senador na kumakandidato ngayon. Yung mga senador na nasa kabilang team. Nasubukan nyo na bang tinanong sila kung anong masasabi nila sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Sinubukan nyo na bang tanungin sila kung sila'y payag sa pagkaka-impeach ng Vice President? Hindi po sila titibo. Nasubukan nyo na ba silang tanungin kung anong masasabi nila sa pagkakahuli at pagkakadetine sa dating Pangulo? Hindi sila titibo. Sapagkat wala silang sasabihin sa inyo. Para sa kanila ay parang walang nangyari. Para sa kanila ay hindi nila iniisip at hindi mahalaga kung anong mangyayari sa direksyon ng ating bansa. Hindi po nila kailanman sasagutin ang mga tanong. Bakit po? Wala po silang pakialam. Ang importante lang sa kanila ay mailuklok nila ang sarili nila. Hindi mo nila dapat sagutin nila. Bakit hindi nila pakialaman kung tama o mali ang nangyayari sa ating bansa? Gusto lamang ba nila na magpaboto sa inyo para sa ganun ay uupo na naman sila ng 6 na taon? Ilang beses na ba silang nakabalik? 2, 3 beses, 4 na beses na silang bumalik sa simbahan. Bakit? Bakit ganito pa rin ang kalagayan ng ating bansa? Kailangan po gamitin natin ang ating kapangyarihan. Sa marami pong lugar na pinupuntahan ko, malimit kong sabihin sa kanila, nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan pumili ng susunod na mga senador na magsisilbi sa inyo. Kasi po yung kapangyarihan ay bibigay ninyo sa kanila. Ay meron silang kakayahan para baguhin ang inyong kalagayan. Kung gusto nilang gawin
At kung kaya nilang gawin, yun po ang problema. Kailangan po ninyong pakaisipan. Halimbawa po, ang kalagayan po ng ating mga local governments ngayon, units, katulad po ng mga barangay. Alam ko po, sa gabing ito ay meron tayong mga bisitang dumalo ng mga barangay kapitan. At marami rin mga mayor siguro na nandito. Napansin po ba ninyo kung anong kalagayan ng ating mga barangay ngayon? Kung alam po ninyo, mahigit na 42,000 ang barangay natin ngayon sa kasalukuyan. Ilan po bang porsyento ng 42,000 barangay sa ating Pilipinas, sa ating bansa, ang nakatatayo sa sariling paa ngayon? Lalong-lalo na po yung mga barangay na nasa 4th class and 5th class municipalities. Ilan po bang barangay out of 42,000 and more barangay ang nakatitindig sa sarili nila? 2% lang. Ibig sabihin po, 98% ng mga barangay natin gumagapa. Ganyan po ang kalagayan ngayon. Kaya po akong gumawa ng panukalang batas sana. Inisip ko na kailangan din tulungan ng mga barangay, lalo na po yung maliliit, dahil sa kakulangan ng pondo. 67% po ng mga barangay sa buong Pilipinas, ang budget po ninyo ay 3 milyon pa naman. Tama o hindi? Sa 3 milyon na budget sa loob ng isang taon, paano po mabubuhay ang barangay? Kasi po nakadepende lang kayo sa IRA. Doon sana sa aking panukalang batas, inisip ko na makakalap tayo, makakuha tayo ng maraming pondo na panggastan ng maraming barangay. Ang problema po, hindi ko man lang nakuhang itaguyod ang panukalang batas sapagkat wala po silang gustong ibigay na panahon sa mga panukalang batas na magaganda at makakapagsilbi sa inyo. Ang binibigyan po nila ng pagkakataon, ang binibigyan nila ng maraming resources, halos araw-araw nakakapag-meeting, nakakapag-hearing ay yung Quadcom. Puro Quadcom na lang po ang kanilang binigyan ng pagkakataon. Ganun po naging malungkot ang kalagayan po itong mga huling panahon ng pagsisilbi ko sa House of Representatives. Lahat po ng gusto kong gawin, hindi ko magawa. Sapagkat ang gusto nilang gawin ay puro pamumulitika. Yung i-impeach ang Vice President at usigin ang dating Pangulo. Yung pong mga nakatakdang panukalang batas na magaganda sana at magagamit natin, hindi nila ko binibigyan ng pagkakataong maisulong lahat. Lalong-lalo na po ang tungkol sa pagbababa ng presyo at sigit ng kuryente. Mga kababayan, alam ko po sa gabi ito, makakagawa tayo ng isang kasaysayan. Ay, napansin po tayo. Sa dami po ninyo ngayon, ito na po yata ang pinakamaraming pagtitipo na nakita ko sa akin pagkakampanya. Wala po akong may bibigay na akik sa inyo. Wala po akong akap na dala para sa inyo. Wala pong tupad na may bibigay sa inyo. Makikiusap sana po ako sa inyo na uutangin ko muna sa inyo sapagkat hindi kagaya ng mga ibang kumakandidato, marami po silang ibibigay sa inyo. Ako po, ang gagawin ko ay mangungutang na lang muna ako sa inyo. Ngunit,
babayaran ko po sa inyo ng tapat na paglilingkod. At dahil utang po, kailangan pong magbayad ng interest. Dadagdagan ko po ng higit na katapatan ang aking paglilingkod. Makikiusap lamang po ako sa inyo. Sana po makapiliin po ninyo ang iboboto ninyong senador. Bakit ko po ine-emphasize ito? Ang senador po ay merong kapangyarihan na baguhin ang ating buhay. Kailangan lang gamitin nila. Kailangan lang alam nila kung anong kanilang gagawin. Huwag kayong papayag na mauulit ang maraming pagkakataon. Marami na po kayong naiboto sa kanila. Paulit-ulit na lang. Ngunit, ang problema po ng ating bansa ay hindi na-resolve. Kaya ako po'y nakikiusap. At alam ko po ako'y pagbibigyan ninyo. Sapagkat kayo po ang mga witnesses ko ngayong gabi. Pumunta kayo ngayong gabi para ipakita ninyo at ipadama sa akin ang suporta para ako ay makarating sa Senado. Gusto ko pong gamitin ang sarili ko, mga kababayan, pandagdag sa kalidad ng ating Senado sa ngayon. Sapagkat, alam naman po ninyo kung ano ang kalidad ng ating Senado ngayon. Iba-iba po ang sangkak. Kumbaga sa niluto, mga kababayan, pinagsama-sama po ninyong lahat. Ang sangkap, magkakaibang sahog. Kayo po ang nagluto sa kanila. Pagkatapos niyong mailuto ngayon, nagtataka ng ating mga kababayan, ano pong klaseng luto itong nailuto natin? Ano pong tawagin natin ay Senado? Kasi po kung nagluluto kayo, ng kahit anong ulam, alam po ninyo kung anong pipiliin yung sahog. Kung gusto niyo magluto ng paksiw, alam po ninyo ang sahog na gagamitin ninyo. Kahit anong putahe ang iluto ninyo, alam ninyo kung anong gagamitin ninyo sa sangkap. Ngunit sa Senado po ngayon, magkakaiba po yung sangkap, magkakaiba ang sahog, niluto po natin, sabay-sabay. Walang pangalan, ang pangalan niya ay Senado, lutong Senado. Sabi po nung anak ninyo, nung ihain na po ninyo sa hapag yung inyong niluto, nagtataka po yung mga anak ninyo. Nagtatanong po siya, ano po ba itong inihahain nyo sa amin? Hindi po namin kilala. Sasabihin pa po niya sa mga anak ninyo, mga anak, huwag nyo nang itanong kung ano yung luto na yan. Basta pilitin ninyong kainin. Masarap po kainin ang isang bagay na niluto na hindi natin alam kung ano ang pangalan. Ito mga nakalive. Sino pa mga nakalive? Pero niluto po natin. Nandyan na po eh. Magluluto na naman tayo ngayon. Sa Mayo 12, may idadagdag na naman po tayo. Kailangan po maglagay kayo. Maglagay po kayo ng inyong mapagtitiwalaan. Tropa? Kahit yung niluto ay hindi natin alam kung anong pangalan sapagkat magkakahalo at sapilit ang nahiluto.
meron pa rin kayong mailalagay katulad ni Dante Marcoleta. Gamitin po ninyo si Dante Marcoleta bilang magic sarap. Kasi po, kahit hindi natin mapigura, kahit hindi po natin alam kung anong pangalan ng niluto, basta nilagyan ng magic sarap, magkakaroon po ng lasa. At ako po'y naniniwala mula sa lasa na yan. Magkakaroon po tayo ng pag-asa. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako po ay sa gabi nito, nakagawa tayo Panalo to, panalo. kasaysayan. Number 2 or number 3? Para kay Dante Marcoleta, ngunit para sa ating bansa. Marami po tayong itutuwid na pagkakamali. Marami po tayong iniresolbahin na problema ng ating bansa. Kailangan po niyong dalhin sa Senado si Dante Marcoleta. Ngunit, may pakikiusap lang po ako sa inyo. Dahil aalis na po ako sa House of Representatives at ako'y dadako sa Senado, iiwanan ko po yung aking party list sa Saglit. House of Representatives. Ipakikiusap ko rin po sana sa inyo na bago po umalis, tandaan ninyo yung sakit party list. Number 65 sa balota. Kakailanganin ko rin po ang tulong nila sa baba. Para kung nasa taas na po ako, lalo po akong makapaglilingkod sa sambayanang Pilipinas. Woo! Panalo na! Dante Marcoleta po, number 38 sa balota. We love you, Marcoleta! Vote straight, Duterte! Duterte, vote straight! Senador Bato, number 22 lang. Kalibre 22. Baltic lang yun. Yeah! Dante Marcoleta po. Kalibre 31. Salamat po sa inyo. Woo! Salamat, Pilipina Arena! Pilipino number 38 Marcoleta. Iboto natin, vote straight Duterte. Babawi tayo ngayong alala na to.